Purihin ang Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po, midweek service na naman po natin. Hallelujah! Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Naway nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Bagamat nakakaranas tayo ng maulan na panahon, pero ang biyaya ng Panginoon, hindi siya nagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Patuloy nating nararanasan ang pagkilos ng Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Kaya nga lagi tayong mayroong kagalakan, kapayapaan at pag-asa dahil ang Diyos ang ating sandigan, ating kanlungan. Anumang panahon ang ating pagdadaanan, ang Diyos ang lagi nating kasama. At ngayong gabing ito, meron na namang siyang mensahe na nais niyang iparating sa atin. Kaya nga, sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, tunay nga pong nananabik sa mensahe ng ating Panginoon. Lagi nating pasalamatan ang Diyos dahil hindi siya nagkukulang, na tayo'y paalalahanan at laging magbigay ng mensahe upang patatagin tayo sa ating pananampalataya. Mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nariyan man kayo sa inyong mga tahanan, dalangin ko naway magkaisa tayo sa isang espiritu na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. So kung naalala po ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo ng nakaraang midweek service, nagkakaisa sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, isa pong susi sa pagkakaisa na meron tayong mababang kalooban. Ituring natin na higit yung iba kaysa sa atin. Hindi tayo lagi yung nagmamataas. So, mga kapatid, paano napapanatili ang pagkakaisa sa Iglesia ng Diyos? Kailangan meron tayong mataas na pagkilala sa piniling leader ng Diyos. Kumusta ka kapatid? May panahon ka ba para ipanalangin ang mga leader o ang mga pastor ng inyong simbahan? Ikaw ba yung tipo na mayroon ding malasakit sa panahon na kanilang pinagdadaanan? Kumusta ka? Kasama ka ba sa mga pumapasan ng mga bigat ng pastor o ng leader? Maraming mga pasakit din po ang mga pastor o mga leader ng simbahan. Hindi lamang natin minsan nakikita na ang akala natin minsan ang tatag-tatag ng pastor. Kung sino man daw ang nagnanais na maging leader, dapat maglingkod muna. Marami ang mga tinatawag pero maraming mga dahilan. May mga calling naman sana pero dahil nga hindi nila pa nakahayag ang kapangyarihan ng Diyos, hindi agad silang tumutugon. Madalas hindi pa maganda ang nangyayari bago tumugon. Pangalawa po mga kapatid, pagpapasakop ng kanyang mga kasamahan. Ikaw ba ay may tuturing na isang Joshua na masunurin at nagpapasakop sa isang leader? Napakagandang tignan po, napakagandang pagmasdan kung lahat ng mga mananampalataya sa isang iglesia ay mayroong function, mayroong ginagampanan. Kung gusto mo maging leader o mangunguna, kailangang matutunan mo munang magpasakop at sumunod. Kung sino ang inilagay ng Diyos, dapat kang sumunod at magpasakop. At darating ang panahon, kung ikaw naman ang leader dahil sa ipinakita mo ng gandang katangian mo, ang darating naman yan, mga kasama mo ay magpapasakop sa'yo. Sa'yo magsisimula ang magandang legacy na nais mong ipatupad. So mga kapatid, nawa mayroong mga Joshua sa ating mga local church na hindi na kailangang utusan pa kung minsan. Mapapadali ang gawain kung mayroong mga Joshua na laging handang magpasakop at sumunod sa mga leader. Pangatlo po mga kapatid, pagtutulungan ng isa't isa. May mga Aaron at Hur ba tayo sa ating iglesia? Yung panahon na ang leader na tila ba'y bagsak na, tayo ba'y nagmimistulang mga Aaron at Hur? O tayo pa yung mistulang parang Miriam? O kinu-question pa natin ang leader na inilagay ng Diyos? O mistulan namang mga Jezebel, mahilig bumibida-bida? Hindi kaya ng isang leader kung siya lang ang makikipaglaban. Kailangan dito may tutulong, may babalikat sa gawain. Ang bawat isa tinawag ng Diyos upang tayo lumago sa ating pananampalataya. Kung binabaliwala po natin ang ating leader, binabaliwala din po natin ang ating Diyos. At napakahalaga din po sa panahon na parabang napapagod na ang lingkod ng Diyos, merong mga Aaron at Hur na babalikat upang itayo muli siya. Kumusta tayo sa ating iglesia? Ano ang ginagampanan mo? Tunay pong napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, tungkol pa rin po sa pagkakaisa. Napakahalaga po ng karunungan. Hindi natin mararanasan ang pagkakaisa kung wala tayong karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan, karunungang mula sa Diyos tungo sa pagkakaisa. Hallelujah. Dapat nagkakaisa ang mga tunay na Kristiyano sa panahon po natin kinalalagyan. Sulong sa pagkakaisa tungo sa pagtatagumpay sa gawain ng ating Diyos.
So mga kapatid, basahin po natin ang ating scripture reading sa mga Hari chapter 3 verse 5 to 14. Hallelujah. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo." Wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David, dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono." Hallelujah. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Ngayon nasa kalangitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakaloobang pa kita ng mahabang buhay." Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin at lumapit po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa isang napakagandang pribilehiyo po na ako po'y magamit ninyo bilang daluyan ng inyong mensahe. Maraming salamat po sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon Lord, nawa ang lumabas sa aking mga labi ay ang mensahe mo na nais mong iparating sa aking mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan. Ang dalangin ko po lagi, Ama, ang pagkilos lagi ng banal na Espiritu mo upang mapagpala kami, Panginoon, sa mensaheng nais mong iparating sa amin. Ama, maraming salamat po sa isang napakalaking pribilehiyo na ako'y gamitin mo bilang daluyan ng inyong pagpapala. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Maghari po kayo sa gawain ito at kayo po ang lagi naming maparangalan. Ama, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas at papurit pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay po na napakaganda ng ating nabasa. Alam po natin ang kalagayan nito na si Haring Solomon ay napakabata pa. Nagkaroon siya ng panaginip at ito yung panaginip na nangusap sa kanya ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni David na si Yahweh. Tinanong siya kung ano ang nais niya at kung ano ang kanyang kahilingan. Kung tayo po siguro ang tatanungin nito, ito yung pangsarili lamang natin sapagkat siya ngay bata pa at hindi niya alam kung paano pamamahalaan ang bayang pinili ng Diyos na pinamumunuan ni Haring David na kanyang tatay. At nakita din po natin dito, napakalaki din po ng impact ni Haring David kay Solomon dahil meron siyang tunay na pagkilala kay Yahweh, kung sino si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga agaran niyang hiniling ang karunungan sapagkat napakahalaga nito. At dahil nga doon, base sa ating nabasa, nalugod ang Diyos, natuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan. Sangkap din po para mapanatili ang pagkakaisa at ang katotohanan at karunungan na nagmumula sa Diyos. Unity, truth, and wisdom are closely related to each other. Si Haring Solomon, sino ba siya? Ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito. Siya ang tanyag na mababasa natin sa Biblia. Siya lamang po ang pinagkalooban ng karunungan na nagmumula sa Diyos. At ang karunungan ito ang nagbigay kay Haring Solomon ng tagumpay. Subalit kung babasahin natin ang kwento ng buhay ni Haring Solomon, ayon sa kanyang sulat doon sa Ang Mga Ngaral, chapter 12, sabi niya, wala daw kabuluhan ang lahat ng ito dahil nga nakita natin na ang buhay ni Haring Solomon sa kanyang katandaan, hindi na din po naging kalugod-lugod ng kanyang buhay. At nakita niya bilang aral para sa atin po mga kapatid, sinabi niya, wala daw kabuluhan ang lahat, wala daw kabuluhan kasi na-realize niya sa buhay ng isang tao, kapag hindi mo nasunod ang panuntunan ng Diyos, talagang ang napakahirap ng kalagayan. Ang sabi niya,
matakot daw sa Diyos. Sa panahon na ating kinalalagyan ngayon, grabe po ang pagtalino ng tao sa mundo. Ang mga tao, grabe kung mag-aral. Hindi po masama na tayo po'y mag-aral o magtapos. Ang mahirap lang niyan, yung gumaling ka sa mundo at nawala na ang Diyos sa buhay po natin. Kaya kung gaano ka man katagumpay dito sa mundong ito, makamtan mo man ang kayamanan sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, kapatid, napakadelikadong kalagayan. Bilang isang Kristiyano na sinangkapan ng banal na Espiritu ng Diyos, alam natin kung ano ang destinasyon natin. Temporary lang ang mga Kristiyano. Sa mundong ating kinalalagyan, may magandang kalagayan ang mga tunay na Kristiyano. Kaya nasabi si Haring Solomon ang pinakamatalino, pinakamagaling. Ang sabi nga doon sa 1 King chapter 4, verse 29, walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Naging tanyag si Haring Solomon. Kung babasahin po natin ito, agad sinubok siya ng dalawang babaeng patotot. Nakatira sila sa isang bubong. At ngayon, humarap sila sa hukuman ni Haring Solomon. Ang problema nila ay ang pag-angkin sa kanilang anak. Ang unang nanay ay nagsilang ng sanggol at yung pangalawang nanay naman, nung ikatlong araw, nagsilang ng sanggol. Ang problema, nadaganan ng ikalawang nanay yung sanggol at namatay. At ang ginawa nitong pangalawang nanay, pinagpalit po yung sanggol. Habang mahimbing na natutulog yung unang nanay, ang sanggol ay inilagay sa tabi ng isang nanay at kinuha yung sanggol. Ngayon, nung magising yung unang nanay, nagulat siya ng kanyang pasususuhin na ang kanyang baby. Nagulat siya, nakita niya patay na ito at nakilala niya hindi niya ito tunay na anak. Kaya ngayon dumating sila sa hukuman ni Solomon. Ngayon nung nililitis na sila, lahat sila umaangkin, wala namang testigo, wala namang nakakakita. Dito natin nakita yung karunungan ni Haring Solomon. Ang sabi ni Haring Solomon, dahil kayo pareho din lang namang umaangkin sa batang ito, ang gagawin ko na lamang, hahatiin ko itong batang ito at ibibigay ko sa unang nanay yung kalahati at yung pangalawa naman, ibibigay ko yung kalahati. Unang nanay agad ang nag-react. Sabi niya, mahal na hari ko, maaari, wag na po. Ibigay nyo na lang po sa pangalawang nanay ang sanggol na iyan. Subalit ang sabi ng pangalawang nanay, hatiin nyo na lang po. Para parehas kami. Ibig sabihin, para parehas kami, fair na lang kami. Subalit doon nakita ni Haring Solomon. Dahil nga ang karunungan na nagmumula kay Haring Solomon ay galing sa Diyos, alam niya kung papaano niya susubukin sa ganung pagkakataon. Nakita niya ang dakilang pag-ibig ng nanay sa kanyang anak. Wala pong pinagkaiba yan sa kalagayan nating bilang mga Kristiyano kung papaano tayo tinubos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinakripisyo niya ang kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga kung titignan natin sa kwentong ito, makikita natin na walang ibang layunin ang Diyos sa kanyang mga anak kung hindi mapabuti. Ang isang nanay, nakikita natin, grabe yung pag-ibig niya. Handa niyang isakripisyo yung kanyang anak, mabuhay lang ito, maging ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ba? Doon tayo dinadala niya. Habang binabasa ko ito, nakikita ko kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Yung karunungan na ibinigay kay Haring Solomon sa sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na. Nasa atin po ang karunungang iyan. Natututo po tayong magdesisyon ayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So napakahalaga ng karunungang mula sa Diyos dahil ito ang magdadala sa atin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kapatid, marami ng pamilya ang napahamak. Ang Diyos, binigyan tayo ng kalayaan pumili. Binigyan tayo kung tayo daw ay susunod, pagpapala. Kung tayo naman daw ay hindi susunod, sumpa. Alam natin ang salita ng Diyos ang siyang nagiging gabay natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. So ano ba ang pinagkaiba ng knowledge sa wisdom? Ang knowledge ay ang mga natutunan mo mula nung ikaw ay magkaisip. Ito ay kalimitang mula sa edukasyon, mga experience o sa mga resulta ng research mo. Maaaring makikita po natin, maaaring sa mga Google, may gusto kang malaman, gusto mong madagdagan ang knowledge mo, marami kang mababasa ngayon. May internet na, ang dami na nating pwedeng ma-research ngayon. Samantalang ang wisdom naman ay ang abilidad na mai-apply ang mga natutunan sa isang mapangunawa at mapagmalasakit na pamamaraan na may malalim na discernment sa pagbuo ng isang desisyon. Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say it. Ayon kay R.C. Sproul Jr., wisdom is the right response to the knowledge that we have. Ang desisyon mo daw ay di kailangan nasasaklawan ng iyong emosyon.
May kinalaman daw ito sa iyong emotional discipline. Dahil wisdom is hating what God hates and loving all that God loves. Yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon, natatakot tayong gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang karunungan na meron tayo, lagi itong umaangkla sa buhay na may kabanalan. Nais nating mapabuti ang buhay natin dahil natatakot tayong mapahiya ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa mga tunay na may karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, makikitaan po ang bunga ng banal na Espiritu sa Kanya. Hindi siya laging magagalitin. Hindi siya madaling mapainit ang ulo. Mayroong self-control dyan. So maliwanag po ang sinasabi sa ating memory verse sa gabing ito, Santiago chapter 13 verse 17. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos. Ano daw itong karunungang mula sa Diyos? Una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, kumusta ka kapatid? Mapagbigay, hallelujah, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yun pala ang tunay na may karunungang nagmumula sa Diyos. Ano man ang kanyang ginagawa, hindi siya nagpapanggap. Yan talaga ay naguugat doon sa puso ng ating Diyos. Naguugat sa pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na. Meron tayong binautismohan nung nakaraang baptism natin. Tunay nga po yan, mga kapatid. Tandaan nyo ito. Ang karunungan ng Diyos ay sumasa iyo na ngayon, kapatid. Meron ng labanan. Ngayong nalalaman mo na, nagkakaroon ka na ng discernment. Alam mo na ang mabuti at masama. Meron ng banal na Espiritu sa atin na patuloy na tumutulong sa atin upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, tuloy ang laban, mga kapatid. Ang paanyaya ko sa lahat ng mga nabautismohan, magpatuloy po tayo na sumakda sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tuloy lang ang laban. Alam natin kasama natin ang Diyos at ang karunungan ng Diyos nasa atin na po. Matututo tayo magdesisyon ng tama. Sa pagkakaisa po, mahalaga ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Dahil dito, madidiscern mo ang pangangailangan ng bawat isa. So bakit ba kailangan natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos? Unang-una, upang magkaroon tayo ng pagkilala sa tama o mali. Ito yung nakita natin kay Haring Solomon. Diba? Dahil nga bata pa lamang po siya, ang nais niya, makita niya, ayaw niya kasing lumiko Ayaw niyang lumiko sa panuntunan ni Yahweh na katulad ng kanyang amang si David. Ito yung nakita niya, nahubog si Solomon sa pamamaraan at pamamalakan ni David. Ang karunungan mula sa Diyos ang nagpapakilala sa atin kung ano ang tama o mali. Kapag nasa atin ang karunungan ng Diyos, malalaman mo kung ano ang tama at mali. Mahahayag sa iyo kung ano ang tama at mali. Kaya nga sabi, balikan po natin ang ating scripture reading. 1 King chapter 3 verse 9. Sabi ni Haring Solomon, bigyan po ninyo ako ng karunungan. Kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayanang maghari sa napakalaking bayang ito? Hallelujah! Sa murang edad, meron na siyang ganong kaalaman. At ang kanyang kahilingan ay magkaroon nga po siya ng tunay na karunungan upang malaman kung ano ang tama at mali. Mga kapatid, kumusta po tayo sa bawat ginagawa natin? Alam natin Kristiyano na tayo. Alam na natin kung ano ang tama at mali. Kumusta po ba tayo? Ayon na po ba tayo sa panuntunan o sa layunin ng ating Panginoon? Kaya nga sabi dito sa Kawikaan chapter 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Mahalaga pala yan, gaya ni Haring Solomon. Meron na siyang pagkilala kung sino si Yahweh. Meron na siyang pagkaunawa kung sino yung Diyos na kinikilala ng kanyang ama. Kaya nga mga kapatid, malaki din pong tulong sa atin bilang mga kingsmen o tatay. Tayo po dapat ang masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Di ba? Mga kapatid, mga kapwa ko tatay, tayo ang mangunguna sa ating pamilya. Dalhin natin ang flag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano ang pinagagawa ng Panginoong Jesucristo, doon tayo. Lagi lang nating sundan ang banal na Espiritu ng Diyos na nag-uudyok sa atin, na lagi siyang unahin at pahalagahan. Nasa salita ng Diyos ang karunungan. Hallelujah! Kung babaliwalain natin ang kasalita ng Diyos, hindi tayo matututo. Hindi lalawak ang pagkakaunawa natin kung sino ba si Kristo, kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Magkaisa tayo na isulong ang bawat gawain. Suportahan natin ang bawat gawain na inilagay ng Diyos upang mapatatag tayo sa ating pananampalataya.
mahalaga ang salita ng Diyos dahil ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo yan upang labanan si Satan. Sa Matthew chapter 4 verse 4, nakikita natin salita ng Diyos ang pinanlaban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, salita ng Diyos ay buhay at mabisa at mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yan ang dapat pinahahalagahan nating mga Kristiyano. Kapag pinahahalagahan natin, lalawak ang ating karunungan. Lalo tayong magkakaroon ng tunay na pagkilala sa tama at mali. Ang salita ng Diyos ang pinakamatibay na instrumento upang tayo'y makapagpasya kung ano ang tama at nakalulugod sa paningin ng ating Diyos. Kaya nga, lagi nating ipinagpapasalamat, hindi tayo iniiwanan ng Diyos sa kanyang mga mensahe. Hallelujah! Mga kapatid, na-appreciate po ba natin every Sunday mayroong salita ng Diyos na nagpapatibay ng ating pananampalataya? Kumusta tayo kapatid? Dapat mahalaga sa atin ang araw ng pagsamba. Kaming mga pastor, nandun yung puso namin na ang bawat kapatiran kailangan makinig ng mabuting balita. Kasi sa oras na hindi mo makukuha ang salita ng Diyos, aatake ang kaaway at yan ang magbibigay sa iyo ng maraming question. Ang karunungan na nagmumula sa Diyos, ang gusto niyan, magtagumpay po tayo lagi. Punuin natin ang ating puso ng pangako ng ating Panginoon upang ma-discern lagi natin ang atake ng kaaway sa panahon po na ating kinalalagyan. Sa Hebrews chapter 5, ito din po ang nakita ng writer ng Hebrews, kasi marami ng mga Kristiyano nito sa panahon na ito, teka lang, bakit parang hindi lumalago? Bakit sila pa rin yung tipong mga Kristiyano na matampuhin? Bakit parang walang wisdom, walang karunungan na nagmumula sa Diyos? Sabi dito, Hebrews chapter 5 verse 12 to 13, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Hallelujah! Matagal ng Kristiyano, kumusta po tayo? Dapat lumalago yan, nagle-level up yan. Dapat hindi na tayo naaapektuhan ng paninira. O kung anumang naririnig mo, dapat nagpapatuloy ka. Parang naaalala ko tuloy yung mga langgam. Kahit anong hadlang mo sa kanila dahil alam nila yung layunin nila na mag-ipon ng makakain, patuloy lang yan. Kahit harangan mo yan, gagawa yan ng panibagong daan para muli silang makakuha ng pagkain. Sana makita din po natin ang aral sa mga langgam. Bagamat maliliit sila, pero may gusto silang ituro sa atin. Kaparaanan din yan ng Diyos. Tayo pong mga Kristiyano, mula ngayon Kristiyano na tayo, magpapatuloy tayo. Wala na pong hahadlang, wala na pong matitisod, dahil ang Diyos hindi magkukulang ng salita para palakasin ka. Ang kailangan lamang po natin, dalhin po natin ang pisikal na katawan natin, makinig ng mabuting balita, salita ng Diyos, ang magpapatatag sa atin sa ating pananampalataya. Hindi na po natin kailangan ng managinip upang malaman ang mensahe ng Diyos. Sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin natin, matatagpuan ang mensahe ng Diyos. Hallelujah! Sa Old Testament, makikita natin ang Diyos nangungusap sa mga panaginip. Pero sa panahon po na ating kinalalagyan, alam mo bang napakapalad nating kapatid? From Old Testament hanggang New Testament, hayag na ang biyaya ng Diyos sa panahon na ating kinalalagyan. Huwag na nating iasa sa panaginip na kakausapin tayo ng Panginoon. Andyan ang Biblia. Andyan ang mga pastor na naghahayag ng mabuting balita. Kailangan mo lang pahalagahan ang araw ng pagsamba. Kailangan mo lang pahalagahan ang pananambahan o ang mga gawain sa iglesia. Kakausapin ka niyan sa pamamagitan ng mga mensahero ng Diyos. At kung sakali namang may personal devotion tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos, manalangin tayo, basahin natin ang salita ng Diyos, marireveal siya, mahahayag siya sa buhay mo at makikita mo ang kalagayan mo sa mundong ito na iba ka pala, ang identity mo pala ay panglangit. Sa mga kapatid, bakit kailangan natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos? Hallelujah! Una, upang magkaroon tayo ng pagkilala sa tama o mali. Pangalawa po mga kapatid, upang magabayan tayo sa pagpili ng tamang desisyon. Hallelujah! Huwag ura-urada ang desisyon. Parang naalala ko yung kwento ni Abraham at ni Lot. Nakita lang ni Lot na napakaganda doon na malapit sa Sodom and Gomorrah
agad niyan sinunggaban, hindi man lang siya humingi ng advice sa kay Abraham kung tama ba yung kanyang desisyon. Nasilaw siya, nakita niya, dahil akala niya maganda. Anong nangyari? Hindi ba't nasalot ang kanyang pamilya? Muntikan na siya tuloy mamatay, muntikan na tuloy maubos ang kanyang lahi. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nirestore pa rin sila. Maraming mga pamilya na naghahangad na gustong pumunta ng ibang bansa, mga tatay na gustong iahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Ano ang nangyari nung nag-abroad? Hindi ba't nagkagulo lalo ang pamilya? Hindi po solusyon yun. Kailangan po sa ating mga desisyon, magkaroon tayo ng wisdom. Ang desisyon ko bang ito nakaangkla sa kalooban ng Panginoon? Minsan nagkaroon tayo ng trabaho. Dati ang sipag-sipag mo sa pag-atin ng gawain. Nung nagkaroon ka na ng trabaho, teka lang, nawala na. Teka lang, hindi mo na makita. Ang panalangin mo dati, Lord, bigyan nyo lamang po ako ng trabaho, lalo ako maglilingkod sa inyo. Teka lang, nung nagkaroon ka na ng trabaho, kumusta ka? Dapat ma-discern natin. Ang araw ng linggo sa ating Panginoon, dapat yun ang makita natin. Magkaroon tayo ng tamang desisyon. Teka lang, may pasok doon ng linggo. Kaya paano to, Lord? Hindi yung kalooban ng Panginoon. Baka meron pang iba. Hintayin natin ang tamang panahon ng Diyos. Imaginein mo natin, wala naman trabaho, hindi ka naman pinagkulang ng Diyos. Nasusustain mo naman ngayon. May mga Kristiyano na compromise na sa mundong ating kinalalagyan. Tinanggap na lang na hindi sila nakakasamba, hindi sila nakakaatin ng gawain. Delikado po ang ganyang kalagayang, kapatid. May karunungan ka, nagkakaroon ka ng discernment, nagkakaroon ka ng conviction. Dapat naroon ka sa gawain ng Diyos. Bakit pinabayaan mo na lang na hindi ihakbang ang pananampalataya? Tingnan natin ang ginawa ni Haring Solomon sa kanyang pagpili, sa kanyang desisyon. Sabi dito sa 1 Kings chapter 3 verse 10 to 13, dahil ito ang hiniling ni Solomon, ito yung desisyon ni Haring Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Hallelujah. Dahil nalugod si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungan, kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Kapatid, nakita po natin yung desisyon ni Haring Solomon na hindi siya naging makasarili. Nalugod ang Diyos. Sa atin po palang mga desisyon sa buhay, huwag agad natin sunggaban. Seek God's wisdom and guidance para hindi tayo magkamali. Kailangan unahin muna natin, saliksikin muna natin ang karunungan na nagmumula sa Panginoon. Baka mamaya mapahamak ako. Kapatid, makadalas tayo laging nagdidesisyon sa buhay natin. Kumusta sa pagdidesisyon natin? Agad ba natin ginagrab ang mga desisyong ito? Kasi tandaan po natin na si Satanas kaya din pong magpanggap ng anghel ng liwanag. Minsan sa unang tingin mo, akala mo okay naman, pero pag unti-unti nang nilalayo ka niyan sa Panginoon, delikado po yan, kapatid. Gamitin po natin yung pananampalataya. Yung pananampalataya na nakapokus kay Kristo, nakatuon kay Kristo, dahil yan ang tunay na kinalulugdan ng Ama. Darating ang panahon, ang pagpapalang yan, hindi liko ang Diyos para hindi pagpalain ang mga sumusunod at naninindigan sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan. Kung mapapansin natin, mga kapatid, kapag nagkamali ka ng desisyon at hindi kalooban ng Diyos yan, hindi ka niyan patutulugin. Kasi kung galing sa Diyos at tama ang desisyon mo, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kagalakan. Ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo. Kung mali at hindi yan nakaangkla sa salita ng Diyos, delikado yan. Maaaring makamtan mo pa ng dalian, pero hahabulin ka ng kasalanan. Kapatid, mahirap magkamali. Sa bawat desisyon na gagawin natin, habang nandito tayo sa mundo, huwag nating baliwalain ng Diyos sa buhay na meron tayo. Alam natin kasama natin ng Diyos. Ang ganda ng sinabi sa Hosea chapter 14 verse 9. Unawain ng matalino ang mga ito, at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh, at ang mabuti dooy lumalakad. Ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Hallelujah. Sa atin po kasing mga Kristiyano, dahil nga nasa atin ang karunungan ng Diyos, hayag na hayag sa atin ang buong pangyayari sa mundong ating kinalalagyan. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi maraming tumatahak sa mundong ating kinalalagyan doon sa malawak na daan. Walang bawal eh.
Lahat ng kasiyahan sa mundo pwede mong gawin, pero kapag doon ka tatahak sa makipot na daan, maraming aalisin sa'yo. Kailangan yung buhay mo magkaroon ng buhay na may pagkilala sa tunay na Diyos. So ang tamang desisyon na bunga ng pagtitiwala natin sa karunungan mula sa Diyos ang maghahatid sa atin upang maranasan ang masaganang pagpapala niya. Hallelujah! Kaya nga huwag tayong magtiwala kung ano man yung ating natutunan sa mundong ito. Hindi mo pwedeng panghawakan ang tataas ng pinag-aralan mo sa mundong ito kung wala namang Diyos kang kinikilala. Dahil lang sa pagsisikap mo sa mundong ito, kapatid, darating ang panahon, ikalulungkot mo yan. Alam niyo po ba ang Book of Proverbs na punong-puno po ito ng wisdom? Naisulat po ito ni Haring Solomon upang tayo man ay magkaroon din ng karunungan. At ipinakita ni Haring Solomon kung gaano kamakapangyarihan na magkaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Hallelujah! Ang gandang paalala nito, mga kapatid. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag na huwag kang magtitiwala kung ano ang meron ka ngayon, kung ano ang sinasandigan mo ngayon. Dapat kung ano man ang natutunan mo sa mundo, ilagak mo yan sa paanan ng Diyos. Ibigay mo yan, ipasakop mo yan. Doktor ka man, abogado ka man, attorney ka man, ano man ang taas ng pinag-aralan mo, hanggat hindi mo inilalapag yan sa paanan ng Diyos, delikado ang kalagayan mo, kapatid. Your heart and mind must be stronger than your feelings and emotion. Minsan ang paggawa mo ng tamang desisyon ay nakabase sa iyo dahil pinipilit mong tama ang nagawa mong desisyon. Ganon minsan, kaya minsan paulit-ulit sa pagkakamali. Dahil alam mo, yun ang tamang pamamaraan na akala mo tama pero mali naman pala. Kaya minsan, mag-ingat po tayo mga kapatid. Kailangan natin talagang gamitin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kung lumalaban ito sa salita ng Diyos, huwag kang magpapatuloy, kapatid. Sa panahon na ating kinalalagyan, ang tama ay nagiging mali na. Minsan sa isang husgado, mga abogado na tumatanggap ng suhol, naglaganap ang kasamaan. Tayo pong mga Kristiyano, tinawag ng Diyos para manindigan sa katotohanan. Huwag kang manghihinayang, kapatid. Manghinayang ka kung hindi ka nakakapaglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat bilang niliga, nakawangis ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Sabi dito sa Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yan ang nakakatakot na kalagayan. Kung wala kang wisdom, hindi mo makikita yan. Akala mo minsan, yung daang yan magbibigay sa'yo ng tunay na tagumpay. Yung pala, hindi mo nakasama ang Diyos mo, na ang luwang-luwang ng daan mo, para bang swabing-swabe. Pero alam mo na ang layo-layo na pala sa Diyos. Para bang hindi ka na nakukunbik, tuloy ka lang sa enjoyment ng mundo. Pero kapatid, tandaan mo ito, yung kasiyahan sa mundong iyan, hindi yan magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Bakit kailangan natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos? Una, upang magkaroon tayo ng pagkilala sa tama o mali. Pangalawa, upang magabayan tayo sa pagpili ng tamang desisyon. Pangatlo po, upang magkapanindigan tayo sa paggawa ng tama sa paningin ng Diyos. Kapatid, madalas na nababanggit ko ito sa panahon na ating kinalalagyan. Kahit ang mundo pasama na ng pasama, ang tunay na mga Kristiyano maninindigan sa tama. Naalala natin ang mga apostoles, ang mga Kristiyano noong panahon. Alam natin kahit ikamatay ng kanilang buhay, gagawa pa rin sila nila kung ano yung tama, kung ano yung ipinagagawa ng Diyos. Dahil ang espiritong yon galing sa Diyos. Paalala po sa mga bagong nabautismuhan, magpatuloy ka, kapatid, huwag kang magpa-distract. Kung meron ka mang nakikita o naririnig, magpatuloy ka. Fix your eyes on Jesus. Walang sino mang makapagliligtas tayo kundi si Kristo lang. Sa paglilingkod natin, kung bakit tayo mayroong mga local church, kung saan tayo nagtitipon-tipon, ang layunin nito, patatagin ang bawat isa at bawat mananampalataya. Mayroon ng banal na espiritu na tumutulong sa atin. Nalugod ang Diyos kay Solomon dahil sa tamang pagpili niya. Ayon kay Martin Luther, the time is always right to do what is right. Bawat oras at panahon daw ay laging tama upang gawin kung ano ang tama. Ibig sabihin, mga kapatid, sa paggawa ng tama, anumang sitwasyon mo, anumang kalagayan mo, gumawa ka ng tama. Dahil diyan, nalulugod ang Diyos sa buhay natin. Manindigan po tayo sa tama. Kailangan sa mundong ito, nagliliwanag ang mga tunay na Kristiyano. Sa atin magsisimula ang paggawa ng tama.
Hindi lang ang nagmamahal sa atin ang gagawan natin ng mabuti. Gumawa nga raw tayo ng mabuti sa ating mga kaaway upang mapahiya sila. Yan ang mga tunay na Kristiyano noon. Nakilala sila dahil sa kanilang pagmamahalan. Grabe magmahalan ang mga Kristiyano noon. Kaya nga sinasabi, Kristiyano yan kasi marunong magmahal sa kapwa. Tayo po ba, kumusta tayo sa ating mga kapitbahay? Mahal po ba tayo ng ating mga kapitbahay o galit ang mga kapitbahay sa atin? Dahil sobrang banal natin, dapat tayo maabot natin, ma-extend natin ang ating mga kapitbahay, kaibigan. Kailangan makita si Kristo sa buhay natin. Kung sinasabi po natin nasa atin ang karunungan ng Diyos, matututo po tayong magpakumbaba. Matututo po tayong magpigil ng ating sarili anumang nararamdaman natin. Kahit minsan mistulang galit na galit ka na, kailangan si Kristo ang alalahanin natin sa buhay natin. Yan ang may tunay na karunungan. Merong kababaang loob, ang bunga ng banal na espiritu na siyang meron tayo. Self-control na napakahalaga na dapat sa panahon na ating kinalalagyan, kailangan ma-discern natin, tama ba ang gagawin ko? Sa bawat desisyon natin, kailangan ang Diyos ang laging maparangalan. At sa paggawa natin lagi, dapat tama at nakaangkla ito sa salita ng ating Panginoon. Gaya ng ginawa ni Haring Solomon, 1 Kings chapter 3 verse 14. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Dahil nga nakita natin tama ang ginawa ni Solomon, nalugod ang Diyos sa kanya at pinagpala pa siya. Hindi niya nang hiningi na pagpalain pa siya. Dahil ang Diyos, alam niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam niya ang need mo. Alam, kahit hindi mo pa hilingin, kapag nalugod ang Diyos sa ating hakbang paglakad sa Kanya, ibibigay niya ito sa iyo. Madalas naman minsan, nangunguna pa tayo sa Diyos. Kapatid, kailangan lamang po nating humakbang. Sumunod kung ano ang udyok ng banal na Espiritu sa atin, kailangan nating sumunod, kapatid. Kaya nga ito yung naging epekto Dahil nga sa karunungan na ipinagkaloob ng Diyos kay Haring Solomon, alam niyo po bang nakaapekto ito sa lahat ng mga tao na nakasaksi? Kung papaano nagkaroon ng solusyon dun sa dalawang nanay na nag-angkin sa isang buhay na bata? Ito yung napabalita, sabi dito sa 1 King chapter 3 verse 28. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nila, taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Ang ganda po mga kapatid. Sa panahon po natin mga kapatid, lahat po tayo, bawat oras, meron tayong mga desisyon na gagawin. At marami din pong mga unbeliever na nakatingin sa atin. Kumusta tayo? Nakaka-impluensya ba tayo sa kanila? O tayo pa ang nagdudulot para lumayo sila sa buhay Kristiyano? Nakikita ba sa atin ang karunungan ng Diyos na meron tayo? Hallelujah! Kumusta tayo sa labas, sa ating mga trabaho? Kumusta tayo sa ating pamumuhay? Kumusta tayo sa ating pamilya, kapatid? Maaaring tanungin natin yung sarili natin. Alam natin Kristiyano tayo, bagong nilalang na tayo, nasangkapan na tayo ng karunungan ng Diyos. Kumusta? Ginagamit ba natin? Pinahahalagahan po ba natin ang salita ng Diyos? Pinahahalagahan po ba natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Mahahayag ang karunungan ng Diyos sa buhay natin kung ang ating ginagawa ay nakapaloob lagi sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Yan ang dahilan, hallelujah, kung bakit tayo umiibig kahit kaaway iniibig natin, dahil unang inibig tayo ng Diyos. Nung na-realize natin, naunawaan natin kung gaano kadakila ang gospel na natanggap natin, na mayroong Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang nagdulot sa atin ng tunay na kagalakan. Mahahayag talaga mahahayag kung sino ka, mahahayag kung sino ang kasama mo at kung sino ang bumago sa iyo. Yung pag-ibig ng Diyos na siyang unang nagmahal sa atin, nilangkapan niya tayo. Yan ang dahilan kung bakit natutunan nating mahalin maging ang hindi man karapat dapat mahalin. Dahil pag-ibig na ng Diyos ang nangingibabaw sa atin. Bakit tayo nagkakaroon ng malasakit sa iba? Bakit nagkakaroon tayo ng pagtulong sa iba? Dahil nga binago ka na gaya ni Kristo. Hindi man tayo karapat dapat sa kaligtasan, pero ginawa niya, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya nga napaka-powerful ng John 3:16. Anong sabi dito? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakaka-relate po ako doon sa isang tunay na babae na siyang may-ari ng bata. Gusto niyang mabuhay ang kanyang anak. Anong ginawa niya? Huwag niyo po siyang patayin. Ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Grabe kasi ang kanyang pag-ibig sa atin na kung walang Kristong namatay dun sa krus ng Kalbaryo, lahat tayo mapapahamak. Lahat tayo mapapasa impyerno. Subalit yung dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbigay. Tinapos ang laban, mga kapatid. Kakaibang karunungan yan. Hindi laging pagkalugi yung mamatay ka na manindigan ka sa katotohanan. Mas nakaka-impluwensya pa yung namatay na nanindigan sa katotohanan na hindi man lang pumanig sa kasinungalingan, nakakabigay ng matinding impact sa lahat ng mga tunay na nakakasaksi. Kahit unbeliever, pwede silang magising sa katotohanan. Hindi yung puro lang salita pero wala namang gawa, kapatid. Sa mga tunay na Kristiyano, magliliwanag ang buhay na meron ka dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pumupuno sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang tanong ko sa iyo, kumusta ka? Kumusta ang inyong pagkilala sa tama at mali? Alam mo nang mali yung kinatatayuan mo, kailangan mong iayos yan. Kung hindi kaya humingi ng karunungan, sabi nga doon sa James chapter 1 verse 5, ang sino man daw na nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng karunungan. Hingi tayo ng karunungan na mapagtagumpayan. Bilang pastor na nagsasabi, napakahirap niyan. Kumusta ang bawat desisyon sa buhay mo, kapatid? Baka binabaliwala natin ang gawain ng Diyos. Nagdidesisyon ka palayo sa kalooban ng Diyos. Gaya ni Peter, nung dumistansya siya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ba unti-unti na siyang lumalayo? Pero dahil nga sa biyaya at habag ng Diyos, nakabalik muli siya. Kumusta tayo sa ating mga desisyon? Huwag agad-agad magdidesisyon. Kailangan natin masuri, makita, nakaangkla ba sa salita ng Diyos ang aking desisyon? Pipili ka ng mapapangasawa mo, unbeliever, inutos sa salita ng Diyos. Dapat kapananampalataya. Kapatid, magandang paalala ito. Kung tama ang pagpili, tama ang desisyon, tama ang gawa, ang pagpapalahan ng Diyos, tiyak po nating mararanasan, mga kapatid. Sa aking pagtatapos po, mga kapatid, Colossians chapter 3 verse 23 to 24, napakagandang paalala na sinulat ni Apostol Pablo. Anong sabi dito? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Hallelujah! Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Hallelujah! Mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, hallelujah, kahit walang nakakakita, maglingkod ka. Dahil alam mo, ang pinaglilingkuran mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit mag-isa ka na lang na humahakbang sa pananampalataya, magpatuloy ka. Dahil ang Diyos nakikita ang lahat ng kilos mo, ang lahat ng laman ng puso mo. Kung sino ba ang number one dyan sa puso mo. Kahit huminto na yung iba mong mga kasama, kapatid, magpatuloy ka. Dahil ang paningin mo, wag mong ituon sa kanino mang tao, kay Kristo mo ituon. Ang paningin mo, tiyak na hindi ka matitinag. At lalago ka at magkakaroon ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang Diyos nalulugod sa mga taong nagpapatuloy sa kalooban niya. Anumang sitwasyon, anumang hirap na pinagdadaanan, tuloy lang. Basta tiyakin mo lamang na ang paglilingkod mo, ginagawa mo ang bawat hakbang mo para kay Kristo. Mapalago ang pananampalataya sa bawat hakbang mo. Lord, kailangan ko po kayo. Kailangan ko kayo sa buhay ko. Gusto kong mag-level up ang aking pananampalataya. Gusto kong lumago ang aking pananampalataya. Yan ang lagi nating panalangin dahil walang pinakamasarap sa buhay. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, yung kasama mo si Kristo, kabuhay na meron tayo. Mahirap kapag hindi mo kasama si Kristo, kapatid. Mahirap. Mahalaga, inilagay niya ang iglesia, inilagay niya ang simbahan para tayong magkaisa na sumamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon sa panahon na ating kinalalagyan. Hindi siya nagkulang upang tayo paalalahanan na piliin lagi na siya'y mapapuri, masamba natin sa buhay na meron tayo. So kapatid, isang napakagandang aral na naman ang ating natutunan sa gabing ito. At tiyak ko ang bawat isa sa atin na pagpala. Ngayon, pipiliin na natin yung tama at magdidesisyon na tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi basta-basta. At ngayong gabing ito, naniniwala ako
gagawa na tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na tayo magiging careless dahil alam natin, pakinggan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin. Tandaan po natin, ang sabi dun sa 1 John chapter 2 verse 27, ang banal na Espiritu na ang magtuturo sa atin. Yan ang teacher natin. Siya ang magtuturo sa iyo. Siya ang magkakaroon tayo ng tunay na discernment sa anumang pakanan ng kaaway. Makikita natin dahil yung karunungan ng Diyos, ang banal na Espiritu, kasama po natin mga kapatid. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba. Dahil ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. So mga kapatid, magpatuloy po tayo hanggat taglay natin ang karunungan ng Diyos, hanggat nandyan ang salita ng Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. Siya po ang pag-asa natin at darating ang panahon, siya din po ang pupunas ng bawat luha natin pagharap natin sa hukuman ng Diyos. Sabi nga doon ng huling verse natin, may gantimpala ang lahat ng mga sumusunod at nagtatapat sa ating Panginoon. Excited ka na ba kapatid? Nawa mga kapatid, napagpala na naman po tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Diyos. Tunay na napakabuti ng ating Diyos, hindi siya magkukulang ng panawagan para patatagin ang ating pananampalataya. Sa mga bagong kapatid na nabautismuhan, sulong tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naway wala na pong aatras, walang uurong. Magpatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. Dahil alam ko, hindi nagkamali ang Diyos nang tawagin ka na para mag-desire na magpabautismo. Isang napakahalagang unang hakbang sa pananampalataya. So mga kapatid, naway napagpala po tayo sa isang napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa at patuloy po natin ipahayag. Sa pangalan ni Jesus may kagalingan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless po. O Diyos, iyong